Trending na trending po itong resulta ng survey na ginawa ng grupo nila, Senator Trillanes, ng grupo niya na Magdalo. Marami pong nalungkot, nakita ko sa mga reaction ng pinost ito ni Senator Trillanes at kahit po ako ay nalungkot dito. Naniniwala naman po ako sa resulta pero para po sa akin ay nakakalungkot ito at parang ayokong tanggapin ano. So tignan natin yung mga pangalan, mga apelyido na nanguna sa survey na ito. Tignan natin yung posisyon ng mga kandidato na para po sa atin ay karapat-dapat na nasa Senado. Ito po ay survey para sa 2025 senatorial election. Tignan po natin. Makikita po dyan ang mga last name na Tulfo, Duterte, Cayetano, Marcos, at saka yung iba pang apelyido na sobrang pamilyar sa atin ano. Nakakalungkot dahil si Atty. Leni ay pang 16 sa survey na ito ng Magdalo nila, Senator Trillanes. Number 1, Tulfo Erwin. 2, Soto Vicente Tito. Number 3, si dating Pangulong Duterte. And then Cayetano Pia, Tulfo Ben. Ayan. In short, yung nakikita po natin na resulta ng survey na ito, tila gusto ng mga tao yung kaparehong apelyido or magkakamag-anak sa Senado, no? Or sa ating pamahalaan, andyan na po yung mga magkakamag-anak at gusto pa yatang dagdagan ano. Currently, nandyan po si Senator Raffy Tulfo at nakita po natin pa sa top 10, no? Kung daw nagkakamali ay yung dalawa niyang kapatid na si Ben at si Erwin Tulfo. And then, dyan na naman po yung mga pamilyar na apelyido gaya ng Cayetano, Marcos, Duterte, no? Ayun po yung resulta ng survey. At ang nakakalungkot, yung mga, ako personally, yung mga gusto kong maging senador sa 2025, Senator Kiko Pangilinan, si Atty. Leni, tila hindi makakapasok sa top 10 or top 12, no? Parang tila gusto ng mga Pilipino yung traditional politician at saka yung mga miyembro ng political dynasty, no? Hindi ba natin nare-realize na paulit-ulit tayo sa pagboto ng mga parehong pangalan, parehong apelyido, mga political dynasty, magkakamag-anak, magpipinsan, magkakapatid, no, sa ating pamahalaan, pero hindi naman po talaga nagbabago yung estado ng pamumuhay ng mga tao nasa laylayan, no. Ang dami kong gustong sabihin pero siguro ipapakinig ko na lang sa inyo itong nag-viral video ni Brian Boy. Si Brian Boy po ay isang luxurious fashion influencer, no. Mga bigating personalidad na ang nakasalamuhan niyan, naka-acquaint niya, kilala niya, kaibigan niya, sa industriya ng fashion ano. Pero sa viral video niya na ito, ni-real talk niya ang mga Pilipino. Matagal ng video na ito pero relevant pa rin up to now, no? Pakinggan po natin. Ito po may kinalaman sa bansa natin. Ito na po. Binoboto din na pare-pareho lang. Nagpapalit-palit lang kayo. Mga kapamilya lang nila binoboto ninyo, di ba? Kaya forever kayo mananatiling dukha at mahirap at walang pera at walang benefits at ang hospital ninyo tsaka, di ba? Sa squatters area kayo nakatira. Totoo yan. Hindi nagsisinungaling si Ninang. Hindi nagsisinungaling si Ninang. Iboboto pa din nyo, diktador. So, forever kayo magiging dukha. Yun lang yun. Tapos si Ninang may yayaman ng si Ninang sa Sweden, di ba? Kaya ang mga yumayaman lang yung mga umaalis nga ng hellhole. Kasi nga, ang mga nagpapatakbo ng bansa ay yung mga at dukha. So yun, hatakin din nyo ang isa't isa pababa, di ba? Yun lang yun eh. Yung mga hinahatak nila, yung mga ibang tao pababa. Dahil kayong lahat, bob. Gawin ko ng video to. Totoo yan, nagpapahatak kasi kayo sa babae, di ba? Ang binaboto lang kasi nyo yung mga artista, yung mga anak ng artista. Yung mga anak ng politician, yung asawa ng politician. Anong pagbabago makukuha ninyo? Kasi nga, mga forever talaga kayo magiging dukha. Kawawa kayo. Kaya ako sa inyo guys, umalis na lang kayo ng bansa na yan kasi nga patakbo ng bansa. So yun no, napakinggan natin. Sa totoo lang yun din ang gusto kong sabihin, kaso medyo mild lang po yung gusto kong sabihin yung kay Brian Boy kasi talagang diretsahan, prangkahan ano, walang filter. Ako na nga lang nag-filter dun sa ibang salita niya dahil talagang masakit pong pakinggan, pero totoo po yung sinasabi niya. No, na tayo ay paulit-ulit na bumoboto ng mga political dynasties, mga artista, mga magkakamag-anak, mga anak ng politiko, magkakapatid, hindi naman po nababago ang uri ng pamumuhay nating mga Pilipino. Basically, yun ang pagkakaintindi ko sa sinasabi niya, no? Sad but true.
real talk. Sinabi niya na mga BOBO, TANGA, ang mga paulit-ulit na bumoboto sa mga ito. Pero sa totoo lang naman, yung mga dynasties talaga yung yumayaman ng yumayaman at tayong mga Pilipino, pangkaraniwang Pilipino, especially yung mga nasa laylayan, hindi pa nagbabago ang buhay natin. Parang pahirap po tayo ng pahirap habang tayo ay actually, hindi tayo. Siguro sila lang, no? Kasi hindi ako ganun eh. As much as possible, ayoko na ng political dynasty, no? Kaya nga sa Atty. Lenny ang sinuportahan ko dahil wala siyang kamag-anak sa gobyerno. Sigurado ako na hindi niya po protektahan ang mga kaibigan niya, mga kamag-anak niya, at ang interes ng pamilya niya dahil walang ganun. Wala siyang ganung interes, no? At yan po yung talagang hindi natin mailalayo kung tayo po'y patuloy at paulit-ulit na boboto at magluluklok ng mga political dynasty. Dahil yung mga yan ay may mga pampamilyang interes na pinoprotektahan, no? Baka nga yung kayamanan, negosyo, wealth nila ay pinoprotektahan nila kaya patuloy silang tumatakbo sa posisyon sa gobyerno. Yung mga kababayan naman natin ay paulit-ulit na iniluluklok sila. Kaya wala pong pagbabago, no? Gustong-gusto natin ng pagbabago pero hindi naman tayo nagbabago sa desisyon natin. Kaso nga problema, maaring nagbago na ang mga Pilipino, naging matalino, naging maayos na ang desisyon, pero kung ang machine na nagbibigay ng resulta ng eleksyon ay namamanipula, talagang talo po tayo. Wala na po tayong pag-asa, no? Siguro talagang people power na lamang ang katapat niyan. Minsan nasabi po na Atty. Lenny na every Filipino is a collaborator for positive change. Sabi po yan ni Atty. Lenny sa isang speech. Totoo yan. Hindi na po gobyerno natin, hindi na po mga politiko ang magpapa-unlad sa bansa natin. Ang magbibigay ng positibong pagbabago sa bansa natin. Tayo na pong mga Pilipino. Kapag po tayo nag-volunteer, nagkaisa, inayos natin ang buhay natin, nagtrabaho tayo na maayos, pinaunlad natin ang buhay natin individually, uusad din po ang bansa natin. Domino effect, no? Pero kung patuloy pa rin ng mga kababayan natin na magluluklok ng mga tiwali, mga may pansariling interes, pampamilyang interes sa ating gobyerno, I don't think na talagang makakaalis tayo sa lugar kung saan tayo ay nahihirapan at kung saan tayo ay hindi na komportable bilang maging isang Pilipino. Kaya totoo yung sinabi ni Brian Boy, maraming umaalis sa Pilipinas, pumupunta ng ibang bansa, doon na nagtatrabaho, doon na naninirahan, doon na nagsasettle at kinukuha nila ang kanilang mga kamag-anak at kapamilya. Pero hindi po lahat ng Pilipino ay may kakayahang gawin yon, no? Nakakalungkot dahil marami ng Pilipino ang mas pinipiling umalis ng Pilipinas at mamuhay sa mga bansang maayos ang pamahalaan, maayos ang gobyerno, tapat ang mga pinuno, kasi doon nila nararamdaman ang kaginhawaan. May nakita nga po ako sa content na sinasabi na ang taas ng tax sa Canada, ang laki ng kinokolektang tax, pero masaya siya kahit ganon. Sa UK ganon din, ang laki ng kinukuhang tax, no? Mga Pilipino nagsasabi sa content nila, okay lang daw, kasi nakukuha nila ang benepisyo, maayos ang ospital, maayos ang eskwelahan, at malaki din ang tax refund, no? At matino ang mga politiko nila doon, hindi binubulsa ang tax na binabayad nila, no? Kumbaga, kahit nagbabayad sila ng malaking tax, nakakakuha naman sila ng maayos at matinong benepisyo mula sa kanilang gobyerno. Kaya masaya silang nagbabayad ng malaking tax. Dito sa Pilipinas, I don't know. Wala na tayo yata talagang pag-asa. Yung nakikita natin mga resulta ng survey, yan po ay sinyales na talagang hindi po nagbabago ang mga Pilipino. Para po sa akin, opinion ko, na talagang kung paulit-ulit nating iboboto ang mga paulit-ulit na pangalan at mga pamilya sa gobyerno natin, ewan. Good luck na lang talaga sa Pilipinas, no? Maraming salamat sa pakikinig at panonood, mga kababayan. Ano pong masasabi nyo sa ibinahagi ko sa inyo? Comment down below at huwag nyo kalimutang i-like ang video at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.